Ka-Coffee, good morning! Ano petsa ngayon? August 11, 2025. Magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga ka-coffee natin, nasaan panig man ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Umagang-umaga ngayong Lunes, nagsagawa po ng press conference agad itong si Pangulong Bongbong Marcos patungkol po dito sa estado ng kanyang statement na mahiya naman kayo. Ibig sabihin yan yung pag-audit dito po sa bilyones na flood control at may mga initial findings na, ka-coffee, no? At may inilunsad po na website. Nako, baka di nyo pa nakikita yung website na yan, ha? Yung isumbong mo sa Pangulo. Yan, kung may itong website na ito, listahan ito, ka-coffee, ng mga flood control projects ng gobyerno, no? At mabilis nyo lang ma-search yan. I-type nyo lang yung lugar ninyo, taga saan kayo, lalabas na agad yung mga flood control projects dyan. Ako nga, chinek ko kagad no? Ang dami palang flood control projects sa Marikina. Chinek ko Pag-type ko, Tumana, Marikina, no? Ang daming flood control projects. Pero nakikita ko, kasi dumadaan ako dun lagi. At nagja-jogging ako dyan sa Marikina River. At nakikita mo talaga na may mga ginagawang flood control projects. Kung may mga corruption dyan, hindi natin alam kung meron, di ba? Hindi ba natin masusuri yan. Pero talaga nakikita ko yung programa at malaki yung improvement sa recent na pagbagyo. Hindi ganoon kataas yung tubig sa Marikina. May mangilan-ngilang na lugar, pero kung ikukumpara mo noon, talagang pag pumalo na sa 18 meters yung water level dyan sa Marikina River, marami na pong may tubig. Ang pinupunto ko dito, effective kung ano yung flood control projects na yan. Pero sinasabi ng presidente, kung may effective, meron din mga defective dyan, mga problemado na mga flood control projects. At i-check ninyo, bisitahin nyo po ito, sumbongsapangulo.ph. Ayan, pumunta kayo sa Google, i-type ninyo sumbong ng Pangulo o sumbongsapangulo.ph. At pag tinype ninyo yan, pakita ko sa inyo, ayan punta kayo sa Google nyo, sumbongsapangulo.ph. Tapos, i-search nyo lang. And pag tinype nyo yan, ito yung lalabas. Ayan, may mukha dyan si President sa taas. Tapos, andyan po yung mga projects, mga flood control projects na yan. So, dito, may search option dito, may search box dito. I-type nyo lang po ano yung lugar ninyo. Halimbawa, i-type ninyo Marikina. Lalabas po yung mga flood control projects dyan sa Marikina. Or any projects na involving Marikina City. Halimbawa yan, involve Marikina City, involve ang Pasig, etc. Mabilis yung mamamonitor. Now, may problema kayo. May reklamo kayo, sa tingin nyo, hindi nag-e-exist yung ano na yan. Hindi nag-e-exist yung project na yan. Pwede kayong magsumbong. Ayan, submit feedback. O, teka, hindi ko nakita yung project na yan. Bakit may 93 million na pondo dyan para sa flood control projects na yan? Bakit hindi ko nakikita? Ito na yung pagkakataon ninyo. Ito yung pinupunto ng Pangulo. Kaya hindi mo talaga maisahan yung Pangulo. Sa title natin, hindi mo mapaisahan Kasi na-mention din si Ramon Ang. Di ba? May nagtanong na reporter na parang si Ramon Ang meron ng plano and si Ramon Ang willing na tumulong o i-take over, that's the term i-take over itong mga flood control projects. Alam natin yan kung gaano kalaking halaga yan, di ba? Billions of pesos yan. At si Ramon Ang ay private person yan. Hindi naman kikilos ng libre yan. At some point, yes, may mga projects yan through his initiative or the initiative of his company, pero mahirap din na ipakontrol sa isang tao isang project. Pero ang sinasabi ng presidente, hindi sapat na si Ramon Ang lang. Maraming interpretasyon na sa sinasabi ng presidente. Una, kahit na kumilos na yung mga flood control projects na yan, kailangan naman ng mga LGU, Metro Manila muna pag-usapan natin, waste management. Kasi pansinin ninyo, yung mga flood control dito sa Metro Manila, anong isa sa problema? Barado. Yung mga pumping stations, barado. Barado ng ref, barado ng gulong, barado ng sofa, at kung ano-ano pa. So, pinupunto ng presidente dyan, kahit pumasok pa si Ramon Ang with his expertise, sige na, i-take over niya, may plano na si Ramon Ang, paano niya pagagandahin yan o isasaayos yan. Ang tao, walang disiplina pa rin. Tapon dito, tapon doon. Baliwala yung napakarami mong flood control projects kung wala tayong disiplina. Wala tayong waste management efforts. Kaya ngayon, panawagan, sana natuto yung mga mayor dyan sa sinasabi ng presidente. Trabaho ninyo yan. Kailangan ayusin ninyo yung waste management, simpleng waste management. Bumalik tayo sa eskwelahan, bumalik tayo sa mga mag-aaral, turuan sila ng tamang pagtatapon ng basura. Nakalimutan na natin yan
Dito mo mamimiss si Bayani Fernando eh. Kasi tulad ng sinasabi ko sa post ko, laking Marikina ako. Elementary pa lang kami, binibigyan na kami ng mga tong, alam nyo yun? Yung mga tong, yung pang-ipit ng ng basura. Kasi tinuturuan kayong maging masinop, maging malinis sa kapaligiran. Punta ka ng Marikina, hindi siya pinagmamayabang ha. Yung mga taga Marikina, alam ninyo yan. Ngayon, hindi na ganoon kalinis, no? Pero kung ikukumpara mo sa ibang syudad, mas malaki pa rin po yung agwat, malinis pa rin po ang Marikina. Kasi, kahit papaano, disiplinado ang tao. Pero meron naman mga lugar na wala pa rin, burara pa rin yung mga tao, no? Pero as a whole, kung ikukumpara mo sa ibang lugar, malaki yung improvement o malaki yung difference. Ang pinupunto ng presidente, local government unit, sana mag-initiate kayo ng mga projects para sa waste management. Kasi hindi enough, kahit pumasok si Ramon Ang dyan, hindi pa rin po sapat yan. Basura ang isa pa rin problema, not to mention yung climate change. Pero yung flood control, syempre, importante din po yan. Sige, ano sinasabi ng presidente dito? Pakinggan natin ka-coffee yung kanyang response, no? Na sa kanyang press conference kanina, maagang-maga, pagising ko, uy, nag-press ko ng presidente. Dito mo makikita na mahusay talaga ang presidente. Kahit anong itanong mo sa kanya, walang script, kaya niyang sagutin. Ewan ko kung napansin ninyo, pero napansin ko yan ka-coffee, no? Napakahusay talaga dito ni presidente, ni PBBM. Alam niya yung nangyayari sa gobyerno. Diba? Kasi yung iba, alam niyo naman, ibang mga leader, umaasa lang yan sa ibang tao. Pero si presidente, napakahusay. Alam niya na may mali, alam niya na may problema. Napansin niya itong mga projects na yan, nakapagtataka, bakit ganyan? Sabihin nila, reflection ng presidente yan. At least umaamin ng presidente na may mali at dapat itama yan. Command responsibility yan, yes, under his government. Pero inaamin niya yan. Hindi siya nagmamalinis dyan. May problema talaga. Somewhere down the road, mayroong problema sa mga project implementation na yan. Ang presidente, di niya naman masisilip lahat yan. Yung mga alter ego niya sana ito, trabaho na ito ng alter ego niya eh. Ang problema kasi, mga politiko rin. Anyway, sige. Ito yung sinasabi ng presidente. So ito ka-coffee yung mga findings, no, ng initial investigation. Hindi pa po tapos ha, kasi simula pa lang ka-coffee. Siyempre, kinakailangan maging patas ka rin naman yan. Bigyan ng due process yung mga involved dito, no. Kung may mga aligasyon, maimbestigahan ng maayos, no. Hindi yung pangalan ka lang ng pangalan. Kasi yung mga reporter, ang gusto ng mga reporter, pangalanan na agad kung sino. Hindi ganoon kumilos ang presidente. Hindi pinahamak mo yung tao, paano pala kung hindi, di ba? May nainggit lang at nagsumbong. Hindi pwedeng ganoon yan. Kahit na pilitin ng mga reporter sa PBBM na magpangalan, hindi siya nagbigay ng pangalan. Pero, ito ang sinasabi niya. O sige, pakita ko sa inyo ito. Ano ba to? So that it can be a guide full natin as to to. where maybe the problems Wait lang, ha? arisen. And these are key findings on flood control projects. Can you put that up? Yeah. These are basic data lang ito. Next page, yeah. The total cost of all of the projects since July 2022 until today is 545 billion pesos. I don't know about you, but that is a very big number. Correct. By any measure. That is an enormous number. Let's keep going. Another observation is that there are 6,021 projects worth more than 350 billion that do not specify the exact type of flood control that is being built. Then, many projects also in different locations have exactly the same contract cost. I think anybody who works in either the private sector or the public sector, pag sinabi, may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho lahat. Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contract. Correct. Imposible yan. And that is why that is a significant finding already that we have made. Now, can we keep going, please? What's in it? There. So, we looked at the regions kung saan ang pinakamarami. And this is what came out.
So that's something that we have to dig deeper into. Parang yung NCR, that makes sense. Kasi talagang yung flood problem nandiyan. Pero titignan pa natin yan. Tapos Region 3, well, they're flood prone. But tignan natin why as opposed to other places that are no, Okay, sige. that are also Analyze natin. okay. Stop muna. General analysis, no? Saan ka nakakita ng presidente na kaya niya itong sabihin kahit na ibabash yung kanyang gobyerno? Si PBBM lang, I don't know with other leaders, no? Pero si PBBM lang, yung mga naabutan kong administrasyon, ang kaya niyang humarap sa media at sabihin na may korupsyon sa gobyernong ito nang hindi siya nagmamalinis. Alam mo kung bakit? Kung hindi niya gagawin yan, mauulit yan. Kasi for the longest time, nagiging practice na yan sa mga projects. Panahon ni Digong, panahon ni Pinoy, panahon ni Gloria, panahon ni Erap, ni Fidel, ng kung sino man pong mga administrasyon, nag-i-exist na yung ganyang practice. Kinasanayan na ang pagiging kurakot ng ilang LGU officials. Kinasanayan na ang paglalagay, ang pagbibigay ng 20% and 30% ng mga kontraktor sa mga government leaders sa opisyal ng gobyerno. Kinasanayan na yan. So kung hindi ihihinto yan ng presidente, kung hindi magkakaroon ng platform para matigil yung korupsyon na yan, sino ang gagawa niyan? Pansinin niyo si PBBM, kahit i-bash niyo ako, i-bash ang gobyerno ko, gagawin ko ito para matigil na yung mahabang practice na yan ng korupsyon. Nagsasuffer ang mga Pilipino dahil sa mahabang practice na yan ng korupsyon. Paulit-ulit, di ba? Biruin mo. In fairness kay Presidente, naglakas loob siya dyan, ibulgar yan. 300 plus billion pesos na projects. Hindi nakaspecify kung anong klaseng flood control yan. Ano ba yan? Diki ba yan? Tatayo ba yan ng pumping stations? Ano ba yan? Sidewalk ba yan? Drainage system ba yan? Ang masaklap sa DPWH, hindi nyo ba napapansin yan? Sa inyo yan eh. Excuse me. Hindi nyo ba nakikita yan? May malaking sabuatan dito. Buti na lang pinansin ng presidente yan. 300 billion pesos, hindi nakaspecify. Sana ano lang ito eh, sana paper error lang ito or paper lapses lang ito. Nagkamali lang o hindi lang nailagay at nag-i-exist yung mga programa na yan para napapakinabangan. Sana yan lang po ang problema. Number 2, sa napansin ng presidente, pare-parehas ang amount. Chinek ko rin, ka-coffee, dun sa sumbong ng Pangulo, sumbong sa Pangulo.ph, no? Hindi tumaabot ng 100 million, 98 million, 96 million, 93 million, yung iba 50 million, pare-parehas. Ang presidente mismo nakapansin, kahit sinasabi niya, kahit magkalapit pa ng barangay yan, hindi pwedeng magkaparehas yan. Magkaiba ng requirement yan, bakit parehas ang amount? Sa gobyerno, ganyan, nira-round off na yan, di ba? Kasi, di ko alam, for convenience siguro, kaya ginagawa nila yan, nira-round off nila yan. Pero bakit ganun? Nasobrahan sa round off. Pare-parehas. Kaya nakakapagtaka ka, parehas ba ng pwesto yan? Parehas ba ng landscape yan? Parehas ba ng dami ng bakal ang gagamitin dyan? Bakit parehas na parehas ang amount? At malaki po yung kinalaban ng mga congressman dyan, mga congresswoman. Kasi may pondo yan sila eh. Yung mga budget insertion yan, tingnan mo, lumalabas oh. Yung mga budget insertion nila yan, o nagsusulputan. O, meron ako 50 million, o, gawa tayo ng flood control dyan. O, isa pa, may ganito ako, etc. Gawa tayo dyan. Kawawa ang taong bayan dyan. Buti na lang. Andi dito na to. Nagkakaroon na ng revelasyon para matigil na yan. Sobra ka, coffee, sobra. Di bali nang mabash ang gobyerno na to pero matigil na yung mahabang practice na yan ng nakawan. Ito mas magiging transparent dahil may website na. Pwede mo lang isumbong, 'di ba? Kahit itago mo yung iyong identity, baka balikan ka ni contractor o balikan ka ni congressman o kung sino man 'yan. At least may platform na may way na para maisumbong mo yung mga dapat maisumbong.
O siya, sige, i-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section. Baka may mga nais po kayong sabihin, lagay lang po dyan sa Facebook, no? Comment nyo lang po yan. Yung mga nasa YouTube, please subscribe na po kayo. Nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. At Facebook, like and follow. And see you ka-coffee in my next video. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Bye-bye.